Mga bro, malinaw na kulang talaga ang proposed AFP Modernization Program funding para sa fiscal year 2025. Kahit na may 50 billion pesos program at 25 billion pesos on program funds, hindi pa rin ito sapat para maabot ang mga layunin ng Re-Horizon 3 phase. Tandaan, ang pinag-uusapan natin ay 1.9 trillion pesos na plano sa loob ng 10 taon, kaya dapat nasa 200 billion pesos kada taon ang budget para makasabay tayo. Huwag natin kalimutan na ang pondo mula FY 2023 at FY 2024 ay napunta na sa pagbabayad ng mga utang para sa mga proyekto ng Horizon 2. Dahil hindi naglaan ng sapat na pondo ang nakaraang administrasyon, tayo ang napilitang mag-adjust. At dahil may mga bayarin hanggang 2026, malamang na ang FY 2025 budget ay mauubos din sa mga luma ng obligasyon, imbis na sa mga bagong proyekto. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro, alam na alam niya ang sitwasyon, kaya naghahanap na siya ng ibang paraan para pondohan ang Re-Horizon 3. Alam niyang kulang ang kasalukuyang budget at tama ang kanyang direksyon. Nasa delikadong posisyon tayo ngayon, may mga banta na hindi dapat baliwalain, at hindi natin afford na maabutin tayo ng hindi handa. Ang nakakainis dito, mga bro, ay dapat talagang umaksyon ang Marcos administration, pati na rin ang Kongreso at Senado. Usapang pambansang seguridad na ito, sa panahon na hindi pwedeng magpabeya. Kailangan talagang dagdagan ng husto ang proposed budget para sa FY 2025, hindi lang basta minor adjustment, kung gusto nating mapanatili ang ating kalayaan at masabayan ang patuloy na pagtaas ng banta. Sa madaling salita, kailangan natin mag-push para sa mas matibay na pondo. Isang hakbang lang ang kasalukuyang proposal, pero hindi pa ito sapat. Kailangan magising ang gobyerno sa katotohanan na kung hindi tayo mag-i-invest ngayon, baka mas malaki pa ang magastos natin sa hinaharap.